time hindi na nagagamit ng tubig para ulugin kung ano mang organic matter ang mapupunta sa lugar. Yung TDS naman po, o kaya ay TSS, Total Dissolved Solid. Total Dissolved Solid tsaka Total Suspended Solids, yun naman po yung magsasabi sa'yo kung malabo or malinaw yung tubig. Kung malabo ang tubig, mataas ang TDS niya o TSS, ibig sabihin merong sumusukil somewhere doon sa ilog. Merong kumakanaw sa kanya. Or merong naglalagay ng buhangin or putik at kung ano naman. Okay. Dito sa mababasa po din natin kung mataas yung nitrates ng tubig. Nitrates usually come from yung katas ng fertilizer sa lupa. So kapag napunta sa tubig yan, nahalo, mababasa po nitong probe. No? So ibig sabihin, pag mataas ang nitrates, meron talagang nangyayari na something usually agriculture related to sa lugar. This one has isang sausaw lang, marami ka ng iba't ibang parameters po na pwede kasakit. Mamaya po makikita ninyo mamaya, and then we'll try to interpret it kung ano yung mga levels niya mamaya. Okay? Ilang parameters na ito dito? 13 present. So, apat ito, pwede rin po itong palitan. Aalisin lang ito kasi kakabit yung iba. Okay. So basically, ang gagawin lang, sasawsaw. Ito, kailangan ko for protection. Sasabihan nga bago mag-show protection. So bago mo isawsaw lang para sunod lang. Ay, liwaran. So, basically, gagawin lang, sasawsaw lang ito sa bibig. Pero, pwede naman agad dito, 1 minute, sorry, 1 minute. Ang nire-recommend po namin time, sausaw time is 1 minute. Para mag-stabilize po yung measurement. Kasi, actually, pag nasawsaw, marinig niya agad. In 3 to 5 seconds, mababasa na agad niya yung tubig. Pero, syempre, hindi pa rin kaya doon. So, we need to stabilize mo na yung measurement. Now, ang problema nga lang po nito, ng itong mga tester, is you are just measuring yung quality ng tubig at pwede siya magbago bukas. Kinagabihan, pwede siya magbago. So, ang maganda po, nag-implement yung complement yung macroinvertebrates kasi parang representative, ang nire-represent niyang oras, time, ng macroinvertebrates is about 1 year. So parang pag sinabi pang nakita natin maganda yung tubig because of mga macroinvertebrates, yung measurement is good for 1 year. So, may give and take yung kumbaga yung paggamit nito, mga meters na dito, tsaka yung paggamit ng mahal ito, pero accurate, may data ka talaga. Hindi naman ganyan, walang masyadong pera ng people, pero medyo makaka yung accuracy. Nonetheless, you have hope. Meron po tayong parehas, alam natin gamitin yung parehas, yung mga methods ay definitely we can project kung ano talaga yung pwede mangyari sa labs. Now, mamaya po, i-ano din po namin yung procedure para makahuli ng mga macroinvertebrates. Madali lang naman siya. Parang dito sa area ng station na to, mag-aanap lang tayo ng 10 na points. Okay? Tapos yung 10 na points na yan, may ilulublob tayong equipment, may ilulublob po tayong net. Tapos lahat ng mga bato nasakop ng square dun sa net na yan, yun yung kakanawin natin. Parang nakaharap siya downstream. Nakaharap siya upstream para pagdalo yung tubig, papasok dito yung mga macroinvertebrates. Okay.
Tapos, pagka naano na po, pagka nakahuli na tayo, usually pre-episode sa alcohol, pero maganda makita natin lumalaw yung mga. Tapos, ng langaw. Mga iba't ibang klase ng langaw yung mga yan. Yan. Usually, they prefer medyo clear na tubig. So, tapos pagka yung mga maduming-madumi, usually makakakita tayo ng linta. Paboritong lugar po ng linta yung medyo clear, yung mga tipong lubluban ng kalabaw, yun po yung ganun yung gusto nilang puntaan na or tirahan na tubig. Ngayon, dun sa kit po ninyo, meron po tayong parang identification key. Tapos parang madali lang i-compute lang po. Bawat family po ng macroinvertebrates, meron na siyang, meron na siyang, score. Ito po. Sabi na natin. Ito po ay tinatawag na ang tawag po dito ay silver net. Improvise po siya kasi mahal yun talagang yung original nito. Pero madali lang naman magpagawa. May parang lang naman na 0.3 by 0.3 meters. So dalawa po ito. Kasi itong proportion na to, ito yung parang magiging sampling area ng macroinvertebrates. So lahat po ng papasok ng bato dito, sir, yun lang ang pagbutunan natin ng macroinvertebrates para systematic siya. Tapos, syempre meron tayong mga meter tapes, okay? Pero sa laki nitong water channel, kailangan natin gamitin yung pinaka-high-tech nating tantiameter. Dapat lalo kayo estudyante, dapat alam niyo mag-tantya. Kasi una din, when it comes to field, ang unang priority ay safety. I learned that the hard way. So, yung safety, kung lulusong ka din sa malalim na ganon, hindi sulit, okay? Pero kung wala kang boyfriend, wala naman maghihintay sa'yo. Kaya nga. Ikaw na lang siya. Magsusukat si Mami. Lusong tayo. So, dapat marunong kayong tumantya noong with, okay? So, ito, pang with, tsaka lalim. Siyempre, hindi mawawala yung isa sa mga high-tech nating gamit, pang-measure po ng pang-measure ng flow ng tubig. Okay? Ping-pong ball kasi lumulutang siya at meron siyang string na 1 meter. So basically, ang gagawin lang natin, i-measure din niya yung time na may stretch ito. Okay? Tapos baliktarin mo lang siya, yun na yung velocity ng tubig. Yun nga lang, hindi super accurate ito kasi iba yung bilis ng surface kaysa yung ilalim ng tubig. Pero at least magkakaroon ka ng idea kung gaano kalalim base dito tsaka din sa lapad and lalim. Okay? Ito pa ba? Ito naman pang ng isda, pero mukhang hindi naman siya reliable. Ito naman ay yung mga old equipment namin, sir. Mas murang version. Ang mini-measure po nito ay pH. Wala yung isa. pH naka total dissolved solids. So, maanon po natin dito kung malabo o hindi yung tubig. Basically, gagawin lang natin sausaw. Tapos ito pa ba?
Okay, so una muna, pagdating sa field, maganda ilista nyo na muna, mag-note taking na kayo kung ano yung condition ng lugar. So, merong open silted area dyan. Okay. Maraming present na invasive plants. Merong quarry somewhere doon. May quarry doon. Okay. May mga stock ng gravel. So lahat yun, magandang ilista, magandang picturean pa. So yun yung first. Pangalawa ngayon, ay magsusukat tayo ng effective tsaka potential width. Yung potential width, ito yung naabot ng tubig sa ngayon. So hanggang dito yung tubig, nandun. Yun ang effective width. Yung potential naman, ang totoo niyan, ang potential width ay lalagpas pa din sa kasi lahat ito rito. Pero right now, ang natin, Wait lang. Saan? Paano ba? Ano? Ayan o. Ayun. Oh, di ba? Hipon siya, ante. Oo. Si Kon gumawa siguro dyan sa bukit amin sa. Hindi ba sinuro ko sa amin ko? Huwag mo nang sa body mo kanina kasi gumawa din. Susunod si Rin. Hindi naman. Wait for me!